Sila ay mga sundalo at dapat nilang sundin ang mga utos. Inabot ng pambubugbog na Buddha ang loob ng kanyang makapal na balabal para sa isang bagay na may hawak na bola at kadena. Ang Vice Captain ng Wrath Demon Army ay pumasok sa kanyang ikalawang yugto gamit ang Heavy Ball's momentum. Mahusay niyang ipinakita ang kanyang likas na talino. Bawat galaw ay konektado sa susunod upang bumuo ng isang napakagandang pagganap. Tila may layunin ng bawat galaw. Iyon ay dahil ito ay ginawa. Ang partikular na hanay ng mga flare ay ang susi sa paggising sa tunay na halimaw sa ilalim ng mapayapang matandang demonyo. Maaaring mayroon siyang moniker ng isang Buddha, ngunit walang demonyong higit na galit kaysa sa kanya. Sa sandaling yun, ang tunay na Fosh ay pumasok sa larangan ng digmaan sa huling pagkakataon na inutusan niya si Dragor na tuparin ang misyon, o mapipilitan si Fosh na kumilos, gaano man kalupit ang sigaw ng bise-kapitan sa kanyang mga utos. Nanatili si Dragor, nakatayo doon, bumubulong-bulong na parang tulala na may pulang dugo ang mga mata. Kinuha ng bise-kapitan ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Habang nakahanda ang kanyang bola at kedena, sinugod niya ang mga orc hanggang sa pagbaba ng dragon. Nang hindi nag-aksaya ng isa pang pangalawang matandang lalaki, inilunsad ni Fosh ang kanyang bakal na bola kay Bob Tia. Kailangan niyang harapin ang paparating na mapangwasak na puwersang ito. Sa kabutihang palad, naroon si Dura upang harapin ang paparating na nakamamatay na pag-atake. Mabisa niyang pinalihis ang solid steel ball sa pamamagitan ng pagtulak nito sa hangin gamit ang kanyang lupa, yumuko ng may tumpak na timing habang ang mga mata ni Fosh ay nakadikit sa mga orc. Pinili ni Dragor na tumalikod, magsuot at sumugod sa kanyang amo gamit ang isang shield bash. Ang pambubugbog na Buddha ay walang kam-alay-malay sa paparating na pag-atake at natamba siya sa kanyang mga paa. Itinutok ni Dragor ang kanyang sibat sa bise-kapitan, nagmamakaawa na mailigtas ang kanyang honey pie. Ngunit si Fosh ay hindi masyadong mabait sa mga traidor, lalo na kung ito ay para sa kapakanan ng isang matandang orc hag. Inihagis ng tiyuhin ang kanyang sibat sa lupa sa galit na sumisira sa kanyang mga kalamnan. Binalaan niya ang kanyang superior na bantayan ang kanyang bibig habang itinataas ang kalasag sa itaas. Sa wakas nagawa ito ni Dragor. Tumayo siya kay Fosh at hinampes ang kalasag sa matandang demonyo. Sa pagkakataong yon, kahit sina Auntie at Dura ay hindi inaasahan na sasalakayin ng tinyente ang kanyang kapwa superior. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang nagmamadaling pangangailangan na nagsasabi sa mga orc na lumabas ng mabilis hanggat maaari. Alam nila na dapat nilang samantalahin ang pagkakataong ito para makatakas. Binalaan ni Auntie si Dragor na huwag mamatay hanggat hindi niya ito mapatay. Alam niya ang ibig sabihin noon. Laging ganyan ang dila ni Auntie. Saglit, inuwi siya sa mga lumang araw, binabaybay ang kakahuyan ng mabilis hanggat kaya nila. Nagtungo sila sa yungib. Nagsisimula na ring magising si Bob mula sa kanyang pagkatulala habang naglalakad sila patungo sa kampo. Ilang yabag ang papunta sa kabilang direksyon. Sinabihan ni Tita si Bob na kumapit dahil malapit na silang ligtas. Sa sandaling yun, huminto ang kabaligtaran na hanay ng mga yapak. Tumingala si Dura sa kanyang pagod na mga mata, na nasalayan ang susunod na problemang kailangan nilang harapin si Sir Raymin at tinanong ng kanyang freaky plague Dr. Mask ang mga orc kung saan sila pupunta sa likod. Ang mga mandirigma ba ay nakasuot ng mabibigat na baluti na tumalsik ng dugo ng orc. Nagdala pa sila ng bangkay ng orc bilang souvenir, duguan at binugbog. Halos hindi na nakabitin ang nasugatang orc. Marahil ang kamatayan ay magiging mas malumanay na kapalaran. Sa puntong ito, tinanggal ng mga lalaki ng Surrey ang freaky mask at tuwang-tuwang ipinaalam sa mga orc na walang natira sa kuweba. Ang tatlo, bago pa lang nakatakas sa patayan, ay hindi makapagpahinga. Ang marinig na ang mga taong mahal mo ay nabura na ay hindi madaling matuno. Binitawan ni Bunty si Bob at tinanong ang demonyong mukhang batang babae. Ano ang kanilang ginawa? Ayaw talagang pag-usapan ng mga lalaking Surrey ang napakasakit na detalye. Hindi na kailangang malaman ng tatlong ito na mamamatay sila dito sa frustration at walang pigil na galit. Si Auntie ay sumingit gamit ang kanyang mapagkakatiwalaang butcher's knife sa kamay. Ang kanyang mga luha ng kalungkutan at galit ay nagsimulang umulan. Nang maabot niya ang kanyang kill zone, lumukso siya sa hangin at nagpakawala ng matinding sigaw ng digmaan. Gusto niyang tadteren ang maliit na demonyo noon at doon. Natuwa ang mga lalaking Surrey na panoorin silang naghihirap dahil sa kanyang mga salita. Ngunit mukhang naubusan na sila ng kaguluhan sa mga bangin kung saan nag-aaway sina Dragor at Fosh ay nagsimula ng magkagulo upang mapansin sa mga frontline.
Ngunit ang mga sundalo sa org doon ay may mas malaking bagay na dapat ipag-alala. Ang isa sa mga yun ay nagsisikap na maiwasang mabutas sa maliliit na piraso. Kailangan pa nilang harapin ang nagngangalit na Gallum kasama ang kumpletong tunaw na anyo nito. Pagkatapos ng lahat, sa ulo nitong pumuputok na puno ng mapanirang lava at magma, nakakuha ito ng isa pang nakakatakot na sandata. Maaari na itong magalit sa mas malaking sukat gamit ang apoy upang sunugin ang lahat sa bawat isa pababa sa lupa. Ang tanawin ng bolang apoy na yun ay nakakatakot, ngunit si Chief Garrett ay nagnanais na manindigan. Bumuo siya ng isang angkop na tugon sa isang sandali at nagpasya na ang paggamit ng lupa bilang isang hadlang ay ang tamang sagot, na sumenya sa kanyang espiritual na hayop, sinimulan niyang itaas ang lupa sa ibaba. Nagawa niyang bumuo ng pansamantalang pader upang ipagtanggol laban sa tinunaw na materyal na kahawig ng bulalakaw sa kagandahang loob ng Gallum. Ang pagbagsak ng pader at ang meteor ay ang ehemplo ng paputok na pagkawasak. Ang isa sa mga nasugatan na org ay hindi nakaalis sa tamang oras, na natama ng mga labi at naglalagablab na apoy. Ngunit itinulak niya ang mga pasa at init. Ang lalaking ito ang nakakita ng kaguluhan sa mga bangin. Tumakbo siya na parang nakasalalay ang buhay niya para ipaalam sa hepe na kasalukuyang inaatake si Agner. Ang impormasyon ay mabuti sa lahat, ngunit si Chief Garrett ay puno rin ng Gallham. Kinukuha nito ang lahat ng mayroon siya para lamang manatiling buhay sa ilalim ng paghahari ng impyerno. Ang apoy na lumalaban pa rin sa digmaang ito habang nawawala ang kanilang buong populasyon ay gagawing walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa nila dito. Ipinagkatiwala ng pinuno ang gawain ng pagtulong sa mga evacuees sa kanyang kanang kamay na mandirigmang Lawson. Kasalukuyan siyang nakikipag-ugnayan sa mga demonyong sundalo na nagsisikap na sumubok ng isang pag-atake sa mga punong mababa at hindi maaaring iwanan lamang ang amo dito kasama ang natitira sa kanilang mga tropa. Kailangang ipaalala ni Garrett sa kanya na doon na ang huling depensa nila. Kung wala na sila, wala nang matitirang mga taong protektahan. Bukod dito, hindi kailanman naging trabaho ni Lawson na panatilihing ligtas ang pinuno. Ang kanyang trabaho ay ipagtanggol ang mga tao, at hindi dapat mahulog ang mga orc ng bubas. Sa huling suntok sa isang paipang demonyong sundalo, naintindihan niya ang sinasabi ng pinuno. Puno ng determinasyon, tinanggap niya ang utos ng amo. Kaya't si Chief Garrett at ilang nasugatang sundalo ay dapat na alisin ang hindi magagapi na Gallum na iyon. Matatag niyang inutusan ang bawat isa na manindigan at huwag hayaang sagasaan sila ng mga demonyo. Panahon na para ipakita sa mga demonyong puwersang ito ang lakas ni Boobs, at magsisimula na sila sa pangit na batong ito. Ang mga mata nito ay nakalock kay Chief Garrett, ngunit ang mabagal at mabibigat na pag-atake ay madaling maniobra sa paligid, umakyat sa braso nito. Sinuntok ng amo ang balikat ng Gallum kaya nabasag ito kaya nalaglag ang buong braso. Bumaba ng husto ang antas ng banta ng kalaban. Hindi pa tapos si Chief. Napahawak siya sa katawan ng nilalang, hindi naglakas loob na bumitaw. Ngayon ay umakyat siya at nagtayo ng ilang disenteng tapakan bago sumenyas ang kanyang espiritong hayop na may buong lakas na pag-atake gamit ang bawat kalamnan sa kanyang napunit na katawan. Ibinagsak ito ni Garrett sa itaas na bahagi ng katawan ng nilalang, inalag ang golem hanggang sa kaibuturan nito. Masyadong malakas ang internal reverberations. Tuluyan itong binasag ang itaas na katawan ng golem. Ang mga tipak ng perpektong pinutol na mga bato ay naghari pababa sa bangin at sa lupa. Ang golem ay naging isang hindi nakikilalang gulo, nakahawig ng isang giniba na gusali. Sa wakas, ang isa sa mga pinakamalaking banta sa larangan ay bumagsak. Ang sumasabog na pagbagsak nito ay nagsilbing isang kinakailangang pahinga para sa mga orc. Isang sandali ng makabuluhang tagumpay. Kinailangan pang sumigaw ng puno dahil sa pananabik. Halatang naiinis si Kali Ana ngayong naantala ang kanyang plano dahil sa mga matigas ang ulo ng mga orc na ito. Alam ng hepe na maaaring dumating ang mga pagdiriwang mamaya. Sa ngayon, kailangan niyang mag-focus. Mayroon pa ring hindi nababagong katotohanan sa larangang ito ng digmaan. Kumapit lang ang mga orc dahil malakas ang pinuno nila. Simple lang ang plano ni Kali Ana. Alisin ang pinuno sa equation at lahat ay mahuhulog sa mga piraso para doon. Siya ay pagpunta sa gumamit ng ilang magandang lumang Medarno Canyon Kumpe sundalo. Simple lang naman ang order nila. Tanggalin ang pinuno sa lalong madaling panahon. Tinuring ng mga sundalong ito ang mga salita at utos ni Koliana tulad ng banal na ebanghelyo. Masaya silang sumisid sa kanilang pagkamatay kung ang ibig sabihin nito ay masusunod nila siya.
Nasasaktan naman si Baron Fontaine sa pagkawala ng kanyang golem. Mukha siyang nawala ng anak o ano. Ang Orc Chieftain ay ginawa ang kanyang anak na lalaki marumi. Inalis nila ang tanging kagalakan niya. Nasanay na ang mga inggit na sundalo sa mga kalokohan ng Baron. Alam nila na ang lalaki ay may ilang mga tornilyo na maluwag. Ngayong bumaba na ang Golan, maaaring oras na para magpatuloy sa ploy period. Matalino sana si Baron kung hindi mabaho ang hininga niya. Bumalik sa mga linya sa harap, itinulak ni Chief Garrick ang kanyang konsentrasyon sa ibang antas habang pinagmamasdan ang mga papasok na sundalong demonyo. Ang unang kapaspalad na kaluluwa na pumasok sa kanyang sona ay agad na hinawakan sa leeg. Ang sumunod ay isang kahangahangang paghagis, ngunit hindi nito napigilan ang iba pang mga sundalo. Isang demonyong mukhang mas maraming karanasan kaysa sa iba ang nagawang isara ang distansya nang hindi natukoy upang mapunta ang isang sipa sa likod ng pinuno, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Tumugon si Garrick ng isang madugong suntok sa mukha. Ngayon na ang mga normal na mandurumog ay gumawa ng ilang mga nicks dito at doon, pinalambot ang target ng paunti-unti. Nagpasya si Kaliana na sumali sa kasiyahan gamit ang kanyang sibat. Simple lang ang utos niya sa pagkakataong ito, pinugutan ng ulo ng walang pag-aalinlangan. Hinawakan ng mga sundalo ang kanilang mga talam at sabay-sabay na tumugon. Tiningnan lang sila ng hepe ng may matinding intensidad, iginiit na walang kahit anong demonyo ang makakapigil sa kanya. Gusto ni Kaliana na makita kung gaano kitotoo ang mga salitang yun. Chief need one guy right in the jaw, but he paid for it with a wound on his arm. Agad niyang ikinonekta ang kanyang paggalaw sa isa pang pag-atake, itinutok ang kanyang kamao sa isa pang demonyong bumabagsak. Ang isa sa mga pesky bastards na ito ay nanganak pa. Samantala, napanatili ng kanilang tenyente ang isang malusog na distansya mula sa pinuno na may matalas na konsentrasyon. Dahan-dahan niyang pinalakas ang kanyang sibat. Oras na para ilabas ang kanyang kaluluwa. Ihagis ang flash spear, isang pamamaraan na nagtulak sa kanya, na naghagis ng lakas sa limitasyon. Isipin ang isang walang katulad na sibat na naglalakbay na parang bala. Dahil sa pagod, hindi nakaiwas si Chief. Isang napakalaking umiikot na sugat ang nagtanggal ng kanyang mga takip sa tuhod. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga demonyo. Ang hindi magagapi na pinuno ay napaluhod. Sinubukan ng isang sundalo na gamitin ang sitwasyon, ngunit ang kanyang palakol ay nahuli ni Garrick Bear. Sa kamay, inutusan niya ang kanyang mga tauhan ng orc na huwag kalimutan ang kanilang mga kaaway. Ang mga nabigong sumunod sa kanyang mga tagubilin at hinayaan ang kalagayan ng hepe na makagambala sa kanila. Binayaran ang presyo sa dugo. Pinapanood ng sundalong orc na nabulunan sa kanyang dugo matapos mabutas ang kanyang lalamunan, isang bagay sa loob ng pinuno ang nabasag. Hinatak niya ang isa sa mga demonyo sa gitna ng hangin at hindi nagpakita ng kahit na anong subaw ng awa. Parang walang isip na hayop. Ginamit niya ang katawan ng mga demonyo bilang isang uri ng tool, inihagis ang kawawang lalaki sa hangin na parang wala siyang timbang. Sinong mag-aakala na maaari mong gamitin ang mga demonyo mismo sa paglalaro ng bowling? Parehong bilang ang pin at ang bola. Naku, sobrang nakakapanghina ang napakalaking sugat at tuhod ni Chief Garrick. Bumagsak siya sa lupa, hindi na makayanan ng katawan. Ang tanaw sa harapan ay isa sa kanyang namamatay na tropa na dumudugo sa lalamunan. Ang pinuno ay nalungkot, kinilabutan at nagalit ng sabay-sabay. Panahon na para sa mga sabik na galit na mga demonyo na tapusin ang trabaho at angkinin ang kanilang panalo. Pero pinigilan sila ni Kali Onay. Sa ngayon, gusto niyang tanungin si Garrick kung ano ang susunod niyang gagawin sa sitwasyon. Nais ng sadistikong strategist na magpahid ng asin sa sugat, sinabi kay Garrick na kahit isang makapangyarihang hayop ay mahuhulog kapag nawala ang kanyang binti. Literal niyang kinuha ang mga salitang yun at inilayo sa kanya ang mobility at lower body ni Garrick. Ngunit ang matalinong Kaliana ay maaaring gumawa lamang ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Minaliit niya ang bakal ng mga orc. Ang isang orc na may lahat ng matatalo ay hindi madaling mahulog para sa kapakanan ng kanyang mga tao. Kung ganyan ang gustong paglaruan ng pinuno, malugod niyang sasagutin ang sarili niyang sibat. Well, ang kanyang sibat sa mga palakol ng labanan ng kanyang mga tropa upang maging tumpak. Sakto ang pag-atake ni Kalyan na halos hiniwan nito ang balat ng mukha ni Garrick. Ngunit nagawa niyang iwasan ang mortal na panganib sa isang ito sa pamamagitan ng pagsandal, na sugatan sa mukha, may kapansanan sa mga tuhod.
Hindi mahalaga, nagawa pa rin ng hepe na isara ang distansya sa isang kisap mata para suntukin ang sikmura ng strategist. Ang kanyang mga tropa ay nanunood habang siya ay lumilipad sa himpapawid, ngunit nagawa niyang mabawi ang kontrol. Kaya naging maganda ang lahat. Pansamantalang wala sa daan ang tenyente, kaya't ang mga kawal ng demonyo ay dapat na madaling napuksa. Tamang mali, ang mga pinsala ng hepe ay nakatambak hanggang sa punto na naging mahina sa mga simpleng pag-atake. Nakahawak pa rin siya, gayunpaman, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa madugong paghihirap. At kapag nagkaroon ng pagkakataon, palagi siyang pumapalakpak ng may angkop na puwersa, sapat na malakas upang makabasag ng mga buto at bungo. Maaaring dumudugo siya mula sa maraming bahagi ng kanyang katawan, ngunit ang utak ng mga sundalo ay nagiging putik. Ang pinuno ay purong gumagana sa combat instinct sa puntong ito. Kakatwa, ang paglipat sa pamamagitan ng manipis na gut pakiramdam ay naging mas malinaw ang kanyang mga sentido, nakikita ang mga laslas bago pa man ito mangyari at tumugon ng naaayon. Gamit ang kanyang lakas na neutralisahin ang mga demonyo. Kung alam mo na ang kanilang susunod na hakbang ay medyo madali, ang pagdisarma sa kanila ay paglalaro ng bata at ang pagdurog sa kanila sa ilalim ng kanyang mga kamao ay parehong kasiya siya at cathartic. Napatangulang si Kaliana, isang hit, at siya ay naging isang nanginginig na gulo, nahihirapan man lang bumangon. Subukan ng lahat, Kelly. Nahihirapan si Ana na magpasok ng oxygen sa kanyang katawan. At bago pa man siya makapagsimulang gumaling, ang mabibigat na hakbang ay mabilis na tumatakbo. Ang hepe ay mukhang siya ay isang hindi kilalang hayop na handa sa pagdurog sa tenyente. Maaaring berde siya, ngunit sa sandaling ito, pula lang ang nakita niya. Sa sorpresa ng lahat, ang henyong strategist ay biting ang eksaktong tugon na ito upang gumawa ng angkop na oras upang tapusin ang mga bagay. Ang mga kadena na puno ng mahiwagang kapangyarihan ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang likuran. Mabilis silang kumonekta sa mga paa ng pinuno na nililimitahan ang kanyang paggalaw. Ikinulong ng mga kadena ang kanyang pang-itaas na katawan na kinukuha ang posibilidad na maputol ang pagkakatali sa larawan. Ang mahiwagang bakal ay nakapulupot din sa kanyang leeg na ikinasakal at inuubos ang kanyang lakas. Sa kabila ng ganap na pagkakatali, si Chief Garrett ay patuloy na nagpupumiglas kahit na ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Itinulak niya ang kanyang mga kalamnan sa limitasyon. Ngunit gaano man kahirap si Hardy, walang kapantay ang hilaw na lakas laban sa supernatural at ang mga demonyo ay may baog na baog upang pasalamatan yun. Siya ang nag-set up ng perfect binding na ito sa tulong ng mga sundalong Envy Demon. Ang bawat isa ay may hawak na isang espesyal na instrumento na may kakayahang gumawa ng mga mahiwagang kadena na maaaring ikulong ang isang taong kasing lakas ni Garrett. Ito ay karaniwang isang buong unit ng kanilang hawak sa mga instrumento para sa mahal na buhay. Aaminin mo, ang hepe ay isang matigas na bastard para sa pagpigil. Kahit ngayon, kinasusuklaman niya na ito ay nagiging mas at mas posible na siya ay maaaring pumunta laban sa maruming trick na ito. Hindi pare-pareho ang sentimiento ni Kaliana, malinis man o marumi ang pamamaraan ay hindi mahalaga, gaya nga ng sabi nila, lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan. Ginagawa ng bawat isa ang dapat nilang gawin para makaangat. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, si Kapitan Zeke ay hindi katulad ng tagumpay ng kanyang mga kampan. Nagpapainit na si Elder Gurn para pumunta sa ibang lugar nang ang kapitan ng Envy Demon ay nagsimulang magkagulo sa halip na humigalang, si Shuya ay nakangising tumawa, iginiit na walang paraan upang mailigtas ang iba pang mga orc ngayon, at lahat ito ay dahil ang nawala ng ugnayan ang Great Beastmaster Gurn. Siya ay hindi ang parehong mandirigma na siya ay dating bumalik kapag siya ay maaari lamang stomp at takutin ang crap out ng sinuman. Tinanong ng huwarang kapitan kung ang kawalan ng digmaan ay nagpapahina sa kanya. Siya raw ang mabangis na hayop kung tutuusin. Pero ngayon nanlambot na siya. Napakalambot kaya iginiit ni Shuya na hindi nakarapat-dapat siguran sa dragon sa loob ng kanyang katawan. Sa isang masamang ngiti, inihayag ng kapitan ng inggit ang kanyang tunay na pagkatao. Gusto lang niyang kunin ang dragon para sa kanyang sarili. Naniniwala siya na mas mahusay siyang kandidato para dito. Si Guerran ay nagkaroon ng mental na katigasan upang ihinto ang mga panunuya, kahit na maaari lamang niyang putulin ang matandang kapitan at tawagin itong isang araw.